Unang puntos po na makikita po natin is God sent His Son to find and seek that which was lost. Which is nasa Luke chapter 19 verse 10 po yan. Oh. The manifestations of God's love is to find and seek. Sino po yun? Us. Ang pagpapahayag po ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay hanapin tayo nung panahon tayo po ay nawawala. Nung hindi po tayo isang ligtas at isang hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Basahin po natin yung mismong sa Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. That is the manifestation of God's love towards us. Ang hanapin ang mga nawawala, and which we are that one, we are lost. In that time na hindi pa natin nakikilala si Jesus Christ, na hindi pa natin tinanggap ang Panginoon. Kaya, the manifestations of God is sent His Son, the Son of Man, which is Jesus Christ. Siya yung sinugo para hanapin ang lahat ng nawawala. Nakakalungkot lang dahil sa panahon ng Panginoong Jesucristo na nagpapahayag na siya ang sinugo para hanapin ang mga nawawala at tukuyin para maligtas, ang ginawa sa kanya, pinako sa krus. Oh. Marami pong celebration tayo ngayon, this coming March. Pagpapako naman sa krus. Nakita po natin yun. Kapahayagan ang celebration ng mga pag-ibig ng February, sumunod naman ay pagpapakita, manifestation naman ng pagpapako sa Panginoong Jesucristo. So makikita po natin, ang Diyos ay gumawa ng paraan, since that man is full of man, God's plans to seek and return unto His presence. Simula po nang magkasala ang tao, ang Diyos ay nagplano na ma-return kaagad because this is the manifestations of God's love. During that creation, ang gusto ng tao, ng Diyos, is to fellowship His created sa creation niya. Yet God's command once the man ate the fruit of the tree of knowledge, surely he will be dead. In Genesis chapter 2 verse 16, ikinumanda ng Panginoon ng panahon na yun kay Adam na ang isang tao, kapag kinain niya ang bunga na ng bibigay ng karunungan ng masama at mabuti, sabi ng Diyos, surely mamamatay ka. And that is why man separated in the presence of God. Napahiwalay siya because of disobedience ng tao. But God's plans to restore in His presence. Ni-restore ka, ang gusto ng Diyos kagad, magkaroon ng restoration ang presence niya sa atin. That is the manifestations of God's love. Ayaw kagad niya, ang gusto agad niya, ma-restore kagad yung relationship natin sa Diyos. Even though the man fall in sin. In Genesis chapter 3, once of manifestation of God's love, verse 21, God's giving a sacrifice, one of animals para
magkaroon ng restoration. Basahin po natin ang Genesis chapter 3, verse 21. After the fall of man, ang plano kaagad ng Diyos ay ma-restore kasi mahal na mahal niya. This is the manifestations of God's love towards man. Genesis chapter 3 verse 21, sabi niya dito, unto Adam also, to his wife, the Lord God made coats of skin and clothed them. Ibig sabihin po, nalaman ng tao na sila ay hubad at gumawa ang Diyos ng pantakip sa kanilang katawan at bilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, nagsakripisyo, nagkaroon ng sacrificial kagad ang panahon yun para ang tao, para malaman ng tao kung paano niya tayo kamahal ng Diyos. Meron agad sakripisyo dito. Bakit po? Meron na sakripisyo, isang animals, kaya nagkaroon sila ng pantakip sa kanilang katawan. Sa Tagalog po, sabi niya, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Oh. It is God's manifestations of love. Makikita natin, hindi hinayaan ng Diyos na lamigin si Adan at Eva. Hindi hinayaan ng Diyos na mapalawig ang kanilang pagkakasala, kundi nagbigay ng isang offering and sacrifice na isang hayop para ang kasalanan ay mabigyan ng pantubos. Because this is the God's manifestation. The Lord find and seek the situation na alam niya para ang isang tao ay maligas. Because this is the manifestations of God's love. Kaya God sent His Son, the Son of Man, to find us. Dapat po malaman natin yun. Dapat malaman ng maraming tao na ang Diyos mismo ang naghahanap. Kasi ito yung kanyang pagpapahayag ng pag-ibig. Sabi ko nga kanina, gumagawa tayo pag tayo ay nagmamahal, umiibig tayo, dinadaan natin sa maraming kaparaanan ng pagpapahayag ng pag-ibig. May nangungusap pa dyan, ang ban susungkitin ko, 5 bundok, 7 bundok, aakyatin ko, na minsan kahit imposible, gagamitin wordings lang. Pero hindi naman kayang gawin. But the Lord, His manifestation of His gods, kaya niyang gawin. Kaya sabi niya, sinugo niya ang anak ng tao para hanapin ang lahat ng nawawala. Ang tanong, nagpahanap po pa tayo? Tayong mga nakakilala po, yes, nagpahanap tayo kasi natagpuan tayo ng Panginoon. Kaya tayo sumumpalataya sa Panginoong sa Kristo sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kayo mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na wala pang pagkakataon. Ngayon yung pagkakataon, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Kung ikay na rin nakakarinig, kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, mahal ka ng Diyos. Dahil bakit? Hinahanap ka ng Diyos. Sapagkat ikaw ay nawawala. Ayaw niyang mawala ka sa piling niya dahil may pangako siya. In John 14 verse 2 and 3, merong tahanan ng Diyos. May bahay ang Diyos sa langit. Ang gusto ng Diyos, mahanap ka. Ang gusto ng Diyos, makita ka para maligtas ka. Yun lang ay kung magdidesisyon tayo na magpahanap. In its time, kapatid, hinahanap ka ng Diyos. Because mahal ka ng Diyos. Kaya po,
ang Diyos ay nagbigay ng isang sakripisyo para maipakita niya ang kanyang pag-ibig. Kaya yung second point po, maiksi lang po ang mensahe natin. The second point is Romans chapter 5 verse 8. God sent His Son, commended His love toward us. No, basahin po natin. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ipagtagubilin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Bagamat tayo'y makasalanan, namatay si Kristo para sa ating kasalanan. Basahin po natin Romans chapter 5. Wala po yata yung aking dito. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, sabi niya, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na bagamat tayo'y makasalanan, we are not worthy for the God's love, but still, sabi nga kanina, God's looking for us. Even we are sinners, Christ died for ours. Makita po natin, sa magitan ni Kristo, bakit ipinagtagubilin niya si Jesus Christ nung nangangaral siya? Makikita natin yung pagpapahayag niya ng pag-ibig nung siya ay nangangaral. Alam po natin yung kwento. Buksan po natin ang John chapter 6 verse 5. Ito po yung nagpakain siya ng maraming sumusunod sa Kanya. Ito po yung kino. When Jesus, He lifted up His eyes and saw a great company come unto Him, He said unto Philip, whence shall we buy bread, that this may eat? So, nung makita niya, makikita po natin sa verse 1 and 2, sabi niya, after this thing, Jesus went over to the Sea of the Galilee, which is the Sea of Tiberias. A great multitude followed Him because they saw His miracles, which He did on them that were diseased. And Jesus went up into the mountain, and there was sat in His disciple. At yun po, nakita niya, marami ang sumusunod. Maaring ng panahon yun ay nagugutom na sila. Sabi niya, multitude. Makikita natin, nakita ng Panginoong Kristo, baka gutom na sila. Jesus Christ, His compassion to show His love dun sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya kinausap niya si Philip, saan ba pa pwede tayong bumili ng makakain? Ipinakita ng Panginoong Kristo yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya sa mga sumusunod sa Kanya nung panahon siya ay nag-angaral 2,000 years ago. At kinausap niya ang isang disciple niya na si Philip, sabi niya, saan tayo pwedeng bumili? Kawawa naman sila, gutom na. Pagod pa sila kasusunod sa akin. So, makikita natin yung pagpapahayag, pagpapakita, hindi lang nakita po ng Panginoon na ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sapagkat makasalanan man tayo, but Jesus Christ acted His love. Nang makita niya yung mga great multitude na sumusunod sa Kanya, nagutom na at nais niyang ito'y pakainin. At kung titignan po ba natin, pagpapatuloy pa natin yung kwento, makikita natin dito, to show His power, na may kapangyarihan siya
para maipakita niya ang pag-ibig. Ito po yung kwento na merong isang bata, sabi ni Andrew, kay kapatid ni Peter, there is a lad here with a half 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? Sabi ni Andrew, ito ba ay magkakasya? So, sa pagpapakita po ng compassion, ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, pagpapakita rin na, sabi niya, mapapakain natin sila ng maraming yan. Kahit na yan ay 5 tinapay at 2 na putol na isda na, maliit na isda. Kaya, sa pagpapahayag ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo nung siya nangangaral, dahil gutom na ang maraming sumusunod sa Kanya, sabi niya, make the men sit down. Siguro yung mga disciples niya, magtataka, paano kaya mapapagkasya? Paano kaya may pakikita niya ang pagmamahal niya sa maraming taong ito? And Jesus Christ, and then Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed to the disciple and the disciples to them that we will sit down, and likewise of the pieces as much as they would. And when they were filled, He said unto His disciple, gather up the fragments that remain, nothing be lost. So makita po natin, sa pagpapahayag ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo nung panahon siya nangangaral, naghahanap siya kung saan paano mapapakain ng maraming tao sumusunod sa Kanya. Dahil sa pagpapahayag ng mahal niya ang tao, nag-aalinlangan ang Kanyang mga disciples kung paano magkakasya yun. Pero to show the love of Christ, pinaupo niya at ipinanalangin, hiniling na makapakain ang maraming tao at may sumobra pa. Ito po yung pagpapahayag ng Diyos. Hindi lang po tayo hinahanap ng Diyos na nawawala, kundi pinoprovide ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Sabi nga natin na title, this is God's manifestation. Alam niyo po, ito yung hamon sa atin bilang isang Kristiyano, na magtiwala tayo sa Diyos. Minsan sa sarili natin tayo nagtitiwala. Kaya natin ang lahat. Nakalimutan natin, before God's created a man, God's prepared the needs of man. Pag pinag-aralan po natin ang Genesis, bago nilikha ng Diyos ang tao, inihanda niya ang kanyang pangangailangan. Because this is the manifestations of God's love toward us. Minsan po tayo, kahit tayo Kristiyano, hindi po natin mapanghawakan yung manifestation ng Diyos. Lagi nating sinasabi, He never leave us, He never forsake us. Pero ang totoo nun, hindi natin maibigay ng buong puso ang pagtitiwala sa Diyos. Dumadating minsan nagtatantrums tayo pag nakakaranas tayo ng mga problema. Minsan nga, may kwentuhan tayo. Kapag may pangangailangan tayo, ang una nating nilalapitan ay si Bombay. We cannot speak God first. Lord, teach me how to find the source of my needs. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Saka pa lang po yung all these things will be added unto us. This is the manifestations of God's love if we give our trust to the Lord full, hindi half. Hindi po natin nakikita ang pag-ibig ng Diyos dahil tayo
ay nanghihina sa pananampalataya natin sa Diyos. Hindi natin mapanghawakan. Totoo na, we never leave us, we never forsake us. Nakita po natin, marami tayong mababasa sa gospel account how Jesus Christ proved His power to save us. Andyan yung binuhay niya nung kahapon lang. Topic ni Pastor Topeng. Ang anak ng ruler of the synagogue, si Jairus, binuhay. Pero ito'y nananatiling isang kwento lang minsan sa atin. But this is the manifestations of God's love toward us. If we give fully trust to the Lord. Alam niyo po, minsan nakakalungkot. Minsan nagtitiwala tayo sa ating kakayahan kaysa Diyos. Minsan nakakalungkot, mas pinakikinggan natin ang sinasabi ng ibang tao kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi nga, bumabalik tayo doon sa ating buhay na nakaraan. Alam natin, ligtas tayo. Alam natin, pupunta tayo sa langit. Pero hindi natin maibigay ng buong buo na tayo pala ay mahal ng Diyos. Kahit nakikita natin yung manifestations of God's love. Sige po. Punta po tayo in the third points. The manifestations of God's love toward us, God sent His Son to be propitiation for all our sin. Sabi niya, 1 John chapter 4 verse 10, babalik po tayo doon sa mismong ating Herein is love, that not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. Sabi sa Tagalog, ito po, pampalubag loob ng Diyos sa ating kasalanan. Sabi niya, para maglubag ang galit ng Diyos sa isang tao, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. Sabi niya, narito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi Siya ang umibig sa atin. At sinugo niya ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Ganun po ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao na ang kanyang mismong nabugtong na anak sinugo niya para ipako sa krus para sa kasalanan ng sangkatauhan. Pero pag tinignan po natin, parang isang sini o pelikula lang, ipapractice ang Holy Week. Ganun lang ang pagkakaalam ng maraming tao. Parang isang pelikula lang. Hindi isinasapuso na ang Diyos, dahil mahal tayo, ipinahayag niya ang kanyang anak bilang pamalit, pampalubag loob para ang kanyang galit sa atin ay mawala. Ang kanyang anak na si Jesus, Jesucristo ang ibinigay. Siya yung nabayubay dun sa krus na dapat tayo ang ipako. Hindi lang dapat ipako, pupupukin pati ulo kasi matigas ang ulo ng tao. Bakit matigas po ang ulo ng tao? Pag-aralan natin po yung mga kwento ng Israel. Ang dami, ang haba. Pagkatapos silang iligtas, ilabas sa pagkaalipin sa Ehipto, 400 years. Pagdating nila doon sa Panginoon, sabi niya,
hindi nila nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Inalis sila sa pagkaalipin, iniligtas sila, pinakain sila, hindi sila nagtatrabaho. Pag naiinitan sila, tinatakluban sila ng ulap. Pag nilalamig, nilalagyan sila ng araw sa gabi. Minsan po tayo ganun eh. Hindi natin nakikita. Kaya sabi ko kanina, hindi lang dapat tayo ipakusapos, dapat pukpukin pati ulo. Kasi matigas ang ulo ng tao. Sabi si Yesu Cristo na lamang ang sampalataya kasi siya ang naging kapalit natin doon sa cross para magbayad ng kasalanan. Para maglubag ang galit ng Diyos sa ating kasalanan. Because this is the manifestations of God's love. He gave His Son, Jesus Christ, being a propitiation sa ating mga kasalanan. Pamalit, Luke chapter 23, verse 34, tingnan niyo po. Kung makikita lang natin at mananamnam natin ang versikulong ito. This is the manifestations of God's love. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not that they do. They parted his raiment and cast lots. The manifestation of God's love sent His Son as being pampalubag loob, propitiation for our sins. Siya na yung ipinako sa krus. Siya na yung binayubay, siya na yung hinampas, pinutungan ng koronang tinik, ang ibinigay ng Panginoong Jesucristo, prayer, Father, forgive them. Dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Instead na curse, sumpa, panalangin ang ibinigay ng Panginoong Jesucristo. Because this is the manifestation of God's love. Laging ang nakikita ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak. Pag tinanggap si Kristo ng isang tao, naglulubag ang galit ng Diyos sa isang tao. Bakit? Ang kanyang bugtong na anak ang nakikita sa buhay ng isang tao, sa puso ng isang tao. Kaya kapatid, sabi ng Romans chapter 8 verse 1, ang lahat ng nakay Kristo ay wala na sa paghatol. No more condemnation. Bakit po? Because siya yung naging kapalit sa kasalanan natin. Ang Diyos hindi na tayo kahatulan. Yung wrath niya, tinanggal niya sa atin kasi yung kanyang anak, God sent His Son, being a propitiation to our sins. Hindi lang po dahil na ipakita ng Panginoong Jesucristo how God showed His manifestation of love being a propitiation. And 1 Peter 1 chapter 1 verse 18 and 19, nakita po natin bakit siya ang karapat-dapat for these manifestations of God's love. Ano ba ang meron sa Panginoong Jesucristo? Sabi niya, verse 18, for as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things. Nakita po natin, naintindihan po natin, dapat alam natin, sabi ni Apostol Pedro, na dapat malaman natin na, sabi niya, tinubos tayo ng mga bagay na hindi nasisira. Apostle Peter, sabi niya, is compare about the things na nasisira. Minsan itong mga bagay na ito, binibigyan natin ng pagpapahalaga. Sabi niya, kita mo, things as like a silver, gold. Yung gold niya, 18K carat pa, Saudi gold. Napaka-precious minsan sa atin. Di ba? Pero ito,
Yung pag-ibig, pagpapakita at pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, bakit si Jesus Christ yung naging kapalit? Ay matindi daw po siya sa gold. Walang ibig sabihin, hindi magiging kapantay ng gold. In verse 19, sabi niya, but which the precious blood of Christ as it of a lamb without blemish. Yun yung dahilan. Kahit paanong i-compare mo na mga bagay, gold man yan, silver man yan, o ano pa mang mga bagay, sabi niya, siya ay ang manifestation ng pag-ibig ng Diyos. Ang karapat-dapat kasi ay dugo ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Malinis. Walang bahid na dungis. Kaya nararapat lang na yun yung pwedeng pambayad sa kasalanan natin. Kasi malinis ang ibinigay ng Diyos na pambayad. The propitiations of our sins is blameless, without spot, the blood of Christ. Kaya hindi siya pwedeng compare sa mga gold, mga bagay, lahat. But tingnan niyo po, ito yung nakakalungkot. Pag may hawak tayong gold at may nakita tayong gold, manghang-mangha tayo, ang ganda nito. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, mahal kita. Ako ay namatay sa krus, dugo ko ang dumaw. Hindi po minsan natin matreasure yun. Mabuti po yung gold and silver. Natitreasure po natin. Minsan tinatago pa po natin sa wallet natin o kaya sa bahay. Pero the blood of Christ, na-reading natin, nabasa natin, without spot, minsan take for granted pa yun. No? Kaya, the manifestations of God's love toward us is the blood of Christ. Without spot. Walang bahid ng karumihan at karapat-dapat na makita ng Diyos yun sa buhay ng isang tao, si Kristo. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. The 4 points is, the manifestations of God's love is God sent His Son into the world to save us. John chapter 3 verse 17. Sama natin po natin yung verse 16. Basahin po natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Nakita po natin yun. Mahal na mahal tayo ng Diyos, sabi niya, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bugtong na iisa. Kaya kung ating sasampalatayanan, sabi niya, isinisigurado ng Diyos, sabi niya, hindi tayo mapapahamak, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya God sent His Son into the world to save us, para iligtas tayo, hindi para ipahamak tayo. Kaya ang verse 17 sabi niya, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Yung mundo, i-condemn ng Diyos. Kasi mundo. Pero ang sumampalataya sa Kanya, sa pamamagitan niya, ay para iligtas. The world through Him might be saved.
Hindi po yung mundo ngayon. Tayo po yung sanlibutan. Ang tao, ang sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, sabi niya, ay maligtas. Kaya lang, sabi niyo, he that believe on Him is not condemned, but he that believe not is condemned already. Alam na natin yun. Ang sumampalataya sa Kanya, hindi na ikaw condemn, pero ang hindi sumampalataya sa Kanya, hindi po naiintindihan natin ito minsan. Alam niya na siya ay hahatulan. Pero nakakalungkot, ayaw niyang tanggapin ito. Tinatanggihan pa rin niya ang pag-ibig ng Diyos through Jesus Christ. Because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Sabi niya, hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. O paano po yan? Alam na alam natin ang pag-ibig ng Diyos. Kung paano niya ipinahayag. Una, sabi niya, para hanapin ang nawawala at iligtas. Para ipahayag sa niya, ipagtagubilin ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong mga anak. Kahit pa tayo ay makasalanan. Namatay si Kristo. Pangatlo, sabi niya, para ang kanyang anak ang pampalubag loob. Ganito ipinahayag ng Diyos sa bawat kasalanan natin. May umako, hindi tayo ang naghirap para tayo maligtas. Ang kailangan lang natin tanggapin si Christ, si Jesus Christ. Kasi dun itinagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, sa kanyang bugtong na anak. Kaya nang sinuko na niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay iligtas. Minsan po, hinahamon tayo ng salita ng Diyos. Alam natin kung paano ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos. Ano yung response po natin? Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang katulad. Minsan baka mahal kita. Kaya lang, paglipas ng panahon, nagpapawi yung pagmamahal. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos walang katulad eh. Bakit po? Kabigat. Hinanap ka pa. Pagkatapos hanapin, ipinagtagubilin pa niya ang pag-ibig niya. Pagkatapos itagubilin, sabi niya, may aako pa ng kasalanan natin. Hindi na tayo mapaparusahan kapag sumampalataya tayo at naniwala tayo sa pag-ibig niya. Dahil gusto niyang iligtas tayo. Kaya walang katulad po ang pag-ibig ng Panginoon, ng Diyos sa atin. Kaya 1 John chapter 4 verse 16 po, doon po tayo magtatapos hanggang 18 yata po yun. And we have known and believed the love that God had to us. Alam natin yon. Alam na natin kung paano tayo mahal ng Diyos, sabi niya. God is love, ang Diyos ay pag-ibig. He hath dwelleth in love, dwelleth in God. God in Him. Alam natin, mahal tayo ng Diyos. Pero, ang Diyos nais manahan sa atin. The question is, hinahayaan ba nating manahan ang Diyos sa atin? Yun po yung hamon. Kaya sabi ko nga kanina, minsan mas pinakikinggan po nga po natin ang sinasabi ng ibang tao
Pero kung nananahan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang sinasabi ng Diyos sa atin, pakikinggan po natin. Kasi dapat siya yung nagmamanifest sa buhay po natin. Siya yung nasusunod sa buhay natin. Siya yung nagbibigyan natin ng priority sa buhay natin. Na ibibigay natin ang pagtitiwala sa Kanya, hindi sa ating sarili. Alam niyo po minsan, kung bakit tayo nagsasuffer ng problema, minsan nagsasuffer tayo sa ating mga kapisikal na katawan, kasi mas malaki ang tiwala natin sa sarili natin kaysa tiwala natin sa Diyos. Whether we like it or not, hindi natin tatanggalin. Hindi pastor, nagkakamali ka doon. Naniniwala ako sa Diyos. Yes. Sige nga, panawagan ng Diyos. Prayer meeting. We invited everyone. Sama-sama makipanalangin. This is the trust to God. Magtatrust tayo sa Panginoon. Yun lang po hamon. Because sometimes we are trusting to ourselves, we are not trusting to God. Because we are giving priority to God. Kung ibibigay natin talaga yung pagtitiwala sa Diyos, siya yung magiging top priority in our life. Kaya sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Because ang priority po ng Diyos, tayo iligtas. Because this is the manifestations of God's love. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa salita mo. Maaari pong masakit yung mga hamon, mga turo. Pero salamat, Lord, ipinakita mo po sa amin na mahal mo kami. Hindi katulad ng pagmamahal ng mundo at ng pagmamahal namin. Because your love is genuine to us. You'll find us, you'll seek us, Lord. Your love is commended to your Son, Jesus Christ. And your Son, He is the propitiations of our sins. That's why your Son sent us into this world because you like to save us. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Nawa, ang mga salita ito ay siyang magmanifesto sa aming buhay at manariwa sa aming mga puso at isipan na ito ang katapat mo ay ang pag-ibig mo naman. Kaya taos puso po namin ipinagkakatiwala sa iyo, Lord, ang aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. And thank you po, Pastor, and purihin po ang ating Panginoon na mapatuloy ang kanyang mga salita ay naging hamon at pagpapala sa atin po mga buhay. Tayo na po ay dadako sa pananalangin. Ayan, isama po natin sa panalangin ang gawain ng ating Panginoon nandito po sa Maligaya Trinity Baptist Church, ang Bible study, ang prayer meeting, ang Bible school, ang Sunday worship and service, ang mga mission points po, sama po natin sa panalangin, ang school din po, sama po natin sa panalangin, ang buhay po ng bawat isa ay isama rin po natin sa ating panalangin ngayon, ang kalakasan na magamit pa rin po ang ating mga buhay din sa kapurihan at kalwalatian ng ating Panginoon. Sama rin po natin sa panalangin yung ating mga kapatiran na yan na nakakaranas ng karamdaman physically. Patuloy po natin ipag-pray si Brother Kevin sa kanyang health pa rin po. Yung father pa rin po ni Sister Angela. Sama pa rin po natin sa panalangin si Sister Hazel Mendoza. Isama pa rin po natin sa panalangin si Brother Bobby. Ay isama pa rin po natin siya sa ating panalangin. Ang ating Diyos ang siyang patuloy
na magbigay, mag-restore ng kalakasan at magpagaling ng karamdaman sa kanilang buhay ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang panahon. Kaya sa ilang sandali po, ayan, kung meron pa po akong nakalimutan ay isama na rin po natin sila sa ating personal na pananalangin sa sandaling ito kung anong araw, anong sandali man, oras na maabot sa inyo ang gawain po ito ay samahan niyo po kami sa ating pong pananalangin. Na-stroke siya dati yung pinapanalangin ko. Ngayon nagsisession minsan. Ay, isama pa rin po nating patuloy yung brother po ni Pastor Rene, si Brother Luis Concepcion for yung patuloy na kagalingan na minsan ay nakakaranas daw po siyang patuloy ng yung seizure daw po, ayan. Patuloy ay isama po natin siya sa panalangin, yung brother po ni Pastor Rene, Brother Luis Concepcion po. Kaya sa ilang sandali po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon, at kung meron pong mga desires sa ating pong mga buhay na gustong ibigay sa Panginoon, ay personally ay ibigay po natin to sa ating Panginoon sa sandaling ito. Kaya samahan niyo po kami at sa ilang sandali po ay tayo po ay manalangin at kausapin po natin ang ating Panginoon. Pagkatapos po ay hihiling po namin kay Pastor Paul para isara po tayo sa panalangin. Tayo po ay magsara po sa panalangin. Tayo po ay yumuko. Tayo po pumigit at tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na banal, dakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Muli po aming Ama, maraming salamat po sa pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay malayang nakakadulog sa luklukan ng iyong biyaya. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na inyo pong itinalaga, Panginoon, upang kayo po ay aming pong pasalamatan, purihin at sambahin, at maipaabot, Panginoon, ang lahat ng aming pong mga kahilingan. Aming Ama, alam po namin, Panginoon Diyos, na sa inyo po ay walang naililihim, sapagkat kayo po ang Diyos na maalam sa lahat. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Kayo po ang nakakabatid, Panginoon, ng nilalaman ng aming pong puso sa aming pong paglapit po sa inyo, Panginoon. Lord God, sa lahat po ng aming pong mga kahilingan, Panginoon, Lord, patuloy na abutin po ninyo, Panginoon, sa lahat ng aming pong mga karamdaman, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng kagalingan. Sa aming pong mga pangangailangan pinansyal, kayo po ang magpuno, kayo po ang magbagot, Panginoon. Alam po namin that you are our God, our provider, Panginoon. At sa lahat po ng mga nakakaranas po ng pagpapala, ng pabor, Panginoon, magpapasalamat ang aming pong ibinabalik po sa inyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, aming Ama. Alam po namin na sa lahat ng aming pong mga naipabot po sa inyong Panginoon, kayo po ang tutugon, kayo po ang magkakaloob sa inyo pong itinagdang araw at panahon, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At ipatuloy, Panginoon, na kayo po ay aming po pinupuri, pinapasalamatan, at nilololhati. Ito po ang aming sa dalangin. In Jesus' name.
natapos po na gawain at salamat po sa buhay ng bawat isa kung ano man po oras at pagkakataon na makakaabot po sa inyo itong gawain ito. Ay salamat po sa patuloy sa ating Panginoon. At sa bukas po muli ay tayo po ay magsama-sama upang mag-aral at purihin ang ating Panginoon pagkatapos ng isang maghapon na gawain natin personally ay sa kinagabihan po ay tayo po ay magkatipon-tipon at atin po pagsalusaluhan ang salita ng ating Panginoon. Good evening po muli sa bawat isa at sa Panginoon po lahat ang pinakamataas na papuri. God bless po sa ating lahat.